Unti-unti na ako nakaka-recover. Kahit sa pagkain, medyo katulad yan nangyari dito eh. Nadodoble na ang kain ko ngayon. Kasi dati 2 kutsara lang eh. Pero ngayon, tsaka dati isang pandesal. Ngayon, nakakakato na ako. Amen. Hallelujah. Kasi po maraming nais na ipagawa pa sa akin ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang mga salita. Lalo na ngayon, meron tayong mga baguhan. Kaya, Lunes pa lang, prepare na ako ng preaching. Pero hindi pumayag ang Panginoon doon sa 2 na prepare ko. Yung pangatlo, noon lang Miyerkules ko na naging sa kanya. Kasi pinakita nga sa akin ng Panginoon na maraming baguhan dito. Kailangan bumalik tayo sa basic na maintindihan nila. Kung bagay sa pagkain, huwag mong pakainin ng matitigas. Kung hindi, lugaw muna. Amen. Para maunawaan, maintindihan nila. At doon nga po, magkakaroon ako ng teaching ngayon tungkol na sa mga aralin pasimula. Pero bago yan, nais ko rin na talakayin ngayon umpisa. Yung tungkol sa pag-aawit natin, gusto ko rin maunawaan ng mga kabataan nito. At hindi lang tayong lahat. Dahil tinuro nga ni Sister Camille kanina tungkol sa prayer. Yun ang una-una. Pero alam ba natin na the highest form of prayer is praise and worship. Amen. Kasi pagka tayo maawit sa Panginoon, bumababa ang kanyang presensya. Kaya yung sa music, nais ko na talakayin din na dapat alam natin yung message ng music na inaawit natin. Kasi pinipreach natin yun eh. Yes. Sinishare natin. Kaya nga makapangyarihan ng music. There is power in music. At yan, ginagamit ni Satan ang music. Dahil siya ang leader ng praise and worship sa kalangitan. Amen? Nung siya ay si Lucifer pa. Dahil sa kanyang, tumaas sa kanyang ego, nagyabang siya, na maaabot niya, makikita niya Panginoon, ibinagsak siya. Siya ay naging satanas. At yung music, ginagamit niya ngayon sa mga tao. Kaya kita ng mga music ng sanlibutan, kung ano yung message, kung naramdamin niyo kung ano yung message ng mga sanlibutan, yung music nila. Katulad ng kabataan ko, meron mga music nyo, mga may 3 kahulugan. Mga worldly music. Buti na alis na yan. Kaya mga kapatid, kinakailangan natin hanggang maaari, matulong tayong umawit sa Panginoon. Kasi pagka sa praise and worship, bumababa ang presensya ng Panginoon dito sa kami musician at lalaganap sa kongregasyon. Kaya dapat ang mga nasa music, alam nila ano yung mensahe ng kanta. Hindi basta tayo kumakanta. Hindi sa maganda ang boses mo, alam mo yung message ng kanta. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. At yan din ay may kaugnayan sa aking isishare ngayon. No? Kinakailangan siya sa panalangin at sa ating pag-awit, nakakapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? At kinakailangan po, para tayo magkaroon ng breakthrough, makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Magkaroon tayo ng access. Amen? So, nais ko muna na, ano bang kahalagahan na tayo makapasok sa presensya ng Panginoon? Tingnan muna natin yung awit ng 91. Psalm 91, ang sabi rito, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Secret place. Dapat makapasok tayo sa secret place. Ano ba yung secret place? Kasi hindi lahat alam itong secret place na to. Pagka tayo nakapasok doon tayo mananalangin sa secret place na yun. Kanya nga sabi, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. 2. Ang sabi nito, will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust.
Amen. Kasi pag nakapasok tayo sa presensya ng Panginoon, mararamdaman mo siya. At paano naman ikaw ay nasa presensya ng Panginoon? O paano ikaw ay pinag-aharian ng Panginoon? Paano tayo nakakatiyak? Nasa sa atin ang presensya ng Panginoon. Ang banal na Espiritu ay isa sa atin. Ang presensya ng Panginoon ay isa sa atin. Because in the presence of God, there is peace. There is joy. Mapayapa ka. Ano ang problema mo? Ano ang suliranon mo? Payapa ka, hindi mo iniintindi. Dahil our God is our refuge. He is our fortress. Nandun ka sa siyado ng Panginoon. Yun ang protection natin. Kanya tayo nagkakaroon ng breakthrough. Amen? So, pinamahalaga, makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. At silang in Him will I trust. Sa Kanya lang tayo magtitiwala, huwag kung kanino. Lalo sa mga panahon natin, we are on the last days. Lahat nangyayari na nakikita natin. Noon lang isang araw, Miyerkules yata yun, nung napanood ko sa YouTube. Meron isang mga ngaral doon na nakahukay daw sila ng libro. At yun ang pinaniwalaan nila. Na sinasabi ron na si Kristo talaga ay hindi Diyos, tao lang. Pinakita pa yun eh, o kung may nakakita sa inyo. Sa Israel, nahukay nila yun sa kabundukan yata. Parang Bible din, binasa nila na kumuporta sa Bible. Ayan na, isang palatandaan na niya, malapit ng dumating ang Panginoon. At yung na-share ko rin, yung political war sa ating matindi. Ang hidwa na politika. At nung isang araw lang, kaya ng kahapon, sumabog ang panlaon. Ano ibig sa balita? Hindi ba yan ang mga signs? Mga bulkan, puputok, babaha, kahit sa desert, babaha, lilindol. Di ba nangyayari sa ibang bansa? Nangyayari sa California, nangyayari sa China. Iba't ibang bansa. Sa atin may nangyayari. At ang inaabangan dito nga sa atin, yung the big one na sinasabi, yan ay mga sinyalis ng second coming ng Panginoon. Malapit na. Kanya kinakailangan, maging active talaga tayo sa pag-serve natin sa Panginoon. At may nangangaral nga ngayon, talagang nasa bahay lang ako, hindi ako makalabas. Lagi yung pinapanood yan sa YouTube, nanonood ako. At isa pang nakikita ko ron, marami ngayon puro prosperity gospel. Pagka ikay nasa Panginoon, yayaman ka. Hindi po. Dadaan tayo sa lahat ng pagsubok. Kaya ako, kinoconsider ko nangyayari sa akin, ito yung huli. Ito yung final ko, final test ko to. Yung pagsubok na to. Nasabi ko nga, hindi ako bibitaw. Ano man ang mangyari. Dahil importante sa atin yung ating spiritual life. Itong physical life natin, itong pag-aari natin dito, di ba? May iiwan natin ito, wala tayong madadala. At ating destinasyon ay sa kalangitan. Yung bata, amay ko muna ako, nauntog mo. Nauntog eh, sa salamin. So yun lang ang kapatid. Kaya dapat tayo ay makapasok sa presensya ng Panginoon. Lalo na sa mga kabataan ngayon, lalo nakakarinig ng ganito. At kayo ang gagamitin ng Panginoon. Katulad din noon, nung medyo bata pa ako, doon din ako ginamit ng Panginoon. Actually, yung aking nararanasan ngayon, gusto ko i-share sa inyo. Talaga hindi ko sinishare sa mga, hindi ako nangihingi ng tulong sa mga anak ko dahil meron din sila obligation sa kanilang pamilya. Yung mga apo ko nag-aaral, ayokong makasagabal sa kanila. Kaya talagang faith lang ako sa Panginoon. Amen? Hindi ako umaasa, ayoko silang maistorbo. Ayoko yung gagamitin na sa pamilya ay gamitin sa akin. Dahil gano'n tatindi naman ang pagkapit ko sa Panginoon. Pagka tinatanong ko, nasasabi ko sa kanila, pero never na ako'y magmakaawa sa kanila. Ang gusto ko, ang mga apo ko ang kanilang unahin. Kaya nga, pati sa Panginoon, gusto ko sila makakilala. Kaya habang bata pa, pinuburo ko sila sa panalangin. At yung mga apo kong may tanim, nawa ay mabalik sa pag-iinit nila
sa pag-search ng Panginoon. Kaya kayong mga bataan, ginagamit kayo ng Panginoon at magpatuloy kayo mag-imbita. At gusto ko ngayon, bumalik tayo doon sa mga basic na aralin. At ito yung way of training. Yung sabi ng Bible, ng Proverbs, train a child. Hindi lang yung batang ganyan, may edad na nga tayo, pero consider na children pa rin tayo, child pa rin tayo sa ating spiritual na buhay. Kaya sabi ng Proverbs, a child when he is young, and when he is old, he will depart from it. Sanayin mo ang bata habang siya ay bata ka. At pagka siya ay lumaki, tumanda, hindi niya ito malimutan. Amen? So, paano ba tayo? Yung sinabi ka, kailangan makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Meron po sinasabi, ito, yun nga, access. Kailangan magkaroon tayo ng access. Paano tayo magkakaroon ng access sa Panginoon? Tayo muna yung sandaling manalangin. Dahil ang Diyos namin na manasa langit sa pangalan ng Jesus, kami po muli kakatipon sa iyong pangalan, Panginoon Lord God, hindi po namin, Panginoon, buksan mo ng malawak ang aming makaisipan, ang aming mga pananaw, Panginoon Lord God, ang aming mga tinga, Panginoon, ay makarinig ng mensahe mula sa iyo, Lord God. At itanim mo sa aming mga puso at tulungan mo kami banal na Espiritu. Ang mga aming marinig, ito ay aming isabuhay na sa gayon makapasok kami sa iyong banal na presensya at magawa namin lahat ng ginagawa mo sa amin, Lord God. At gayon din, Panginoon, ang mga nakikita mo na maraming madla sa aming pakikinig, mga kasalanan, mga ginawa namin, Panginoon, mga sinalita naman na hindi ka ayas Diyos. Once again, Father, forgive us all our iniquities, Lord God. Bless us, Lord God, muli po kami. Gasta na yung banal na tubo upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sa oras ito. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. So, ito pa tayo dadako ngayon, access. Ano ba ibig sabihin ng access? Yung daan, sa tayo ay mayroong daan na patungo sa ating Panginoon, makapasok tayo sa presensya. Kasi pagka hindi tayo nakapasok sa presensya ng Panginoon, walang mangyayari sa buhay natin. At ito ang magbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Sino ba yung hindi nakakapasok sa presensya ng Panginoon? At ano ang dapat natin gawin naman, tayo natin sa Panginoon na ngayon, paano tayo makakapasok? Pag-aralan po natin itong una, doon sa Isaiah 59, ay sabi nito, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Amen? May kakayahan ng Panginoon upang iligtas tayo saan? Sa lahat ng hindi magandang gawa ng kaaway. Sa lahat ng gawain ng sanlibutan ng mundo ito. Yung mga bagay na hindi kaaya-aya, yung mga bagay na magpapahamak sa atin, kaya tayong iligtas ng Panginoon. Amen? Kaya sa tingnan nyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Hindi bingi ang Diyos. Amen? Lahat ng hinaing natin, nadidinig ng Diyos kahit nga hindi ka magsalita, alam ng Panginoon yung nasa isip natin. Kaya lahat ng hinaing natin ay nadidinig niya. Kaya sabi, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niya siya makita at hindi niya kayo marinig. So yun po ang nakakahinder, yun po ang hadlang ng ating kasalanan. Ang kasalanan mo, walang malaki, walang maliit. Kahit na pinakauli, kahit kasinungalingan lang dyan, ang sinabi mo, kasalanan nyo, at maaaring humadlang sa ating paglapit sa Panginoon. Kaya nga sabi, offer your body sa living sacrifice, holy and acceptable. Romans 12. Alay ninyo ay mga sarili buhay ng buhay na ito, banal at katanggap sa kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya kinakailangan natin talagang nagpo-confess. Kaya nga binigay sa atin ng banal na Espiritu. Pag nagkasala ka, right there and then, kukulbi ka. Kaya, sorry Lord. Amen? Hindi ka tulad ng araw. Nung panahon ko, kabataan ko, kasama ako ng nanay ko. Kasi magpapasko, mangungumpisan.
sa taong inipon ng kasalanan. Pero ngayon hindi. Nagkasala ka ngayon. Right there and then, doon mismo. Kung kukumbi ka ng Banal Espiritu, mali ginawa mo. Sorry Lord. Nagkakumpes ka agad. Hindi ka mag-iintay ng linggo. At magkukumpes tayo kanino sa Panginoon. Amen. Sa Panginoon tayo nagkasala. Sa Panginoon tayo magkukumpes, hindi kung kanino. Ano nakagawa ka na hindi maganda sa kapwa mo. Pagkatapos mo magkumpes ka nito sa taong ginawa mo ng kasalanan. Yun ang tinatawag true confession. Hindi sa Diyos lang. Pagka sinabi sa inyo ng Banal Espiritu, puntahan mo yung taong pinagkasalanan mo. Puntahan mo at aminin mo, magkwentayos tayo. Amen? Kaya malinaw yan eh. Ang sabi, ang masama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala ka, kaya hindi niya nakita at hindi niya kayo marinig. Hindi tayo makakapasok sa presensya ng Panginoon. Ito, natigmak sa dugo ang inyong mga kamay. Ang inyong mga daliri sa hinang katiwalian. Ang inyong labi ay puno ng kasinungalingan. Ang sinasabi ng inyong mga dila ay pawang kasamaan. Kahit kasinungalingan, white lies, kasalanan po yun. Amen. May darating yung Mumbai. Sabi ko inaro sa anak, sabihin mo, wala ako. Kasalanan po yun. Yung maliit na akala natin hindi tayo nagkakasala, kasalanan yun. Dahil ang Diyos ay katotohanan. Walang kasinungalingan sa Diyos. Katulad ngayon, huwag tayo tanggap ng tanggap. Maraming nga mga false prophet. Lalo kung hindi natin kilala, yung dadating na nagdadala ng mensahe. Puro prosperity. Hindi mo masama prosperity, pero ang prosperity, kinakailangan spiritual muna, yumaman ka sa espiritu. Amen? Yun ang pinaka-the best to. Ano sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon? Ano yung ipukin natin? Mag-impo kayo ng kayamanan. Saan? Sa kalamitan. Hindi sa lupang ito. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na kayo mga bataan. Unawaan nyo ito habang bata pa kayo. No? Kailangan niya natin lagi tayong nananalangin. At ang panalangin, hindi lang yung every time yan, pagka nagkasala ka, hindi mismo. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen. Kailangan lagi tayong malinis sa harap ng Panginoon para tayo nakakapasok sa Kanyang presensya. At hindi naman kinakailangan po, mga kapatid. Ba't ba tayo lagi dapat manalangin? Kasi lagi tayong nagkakasala. Aminin natin yan. Hindi natin makita. Amen. Hindi ka nga gumawa sa isip mo, nagkasala ka na. Amen. Kaya tiyakin natin na tayo talagang malinis sa harap ng Panginoon upang tayo makapasok sa Kanyang presensya. At pagka tayo nakapasok sa presensya ng Panginoon, yun lang ang magkakaroon tayo ng breakthrough sa buhay natin. Doon lang tayo talagang magtatagumpay. Pwede magtagumpay ka kung kahit wala ka sa Panginoon. Maraming tatagumpay wala sa Panginoon. Tagumpay sa mga material na bagay. Sa mga bagay, pag-aari ng sanlibutan. Pero pagdating sa pag-aari ng Diyos, wala kang katagumpayan. Dahil hindi ka na nakakapasok sa Kanyang banal na presensya. Mahalaga ang mga kapatid sa presensya ng Panginoon. Amen? So yun ang ugaliin natin. Hanggang 3 na ba yan? So yan, mga kapatid. Kaya tayo we are considered na makasalanan pa rin tayo kung tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kasi kung may dalawang uri ng kasalanan. May kasalanang nakakamatay. Nagkasala ka, nabigla ka, hindi mo naman sadya. Hindi po nakakamatay yun. Ibig sabihin, hindi ka mamamatay sa Espiritu, hindi ka mawawalay sa Diyos. Pero dapat ikukonfess mo rin. Meron naman sinasabing kasalanan nakakamatay. Ibig sabihin, namamatay ka sa relasyon mo sa Panginoon, sa Espiritu. Yung sinasadya mo, alam mong mali na, ginagawa mo pa rin.
Amen? Pagka alam mo mali, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, huwag mo na ituloy. Kaya nga binigay sa atin ng banal na Espiritu. At yan din ang gusto kong maunawa ng mga bago ito. Kaya, sa grasya ng Panginoon, kung pagtutuloy-tuloy ang lakas ko, gusto ko rin kayong isalang sa seminar. Kaya lang, hindi ko pwede lahat medyo mahina pa. Kaya dinadaan ko rito sa pulpito. Ang kinakailangan, pinakamahalagang malaman natin, makilala natin ang Diyos. Sino yung Ama? Sino yung Anak? At sino ang banal na Espiritu? At ano ang kanilang mga tungkulin sa atin, ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo? At paano tayo mananatili? Amen? So, kaya nga binabalik ko doon sa mga unang aralin. At alam ko naman, yung mga dati sa atin, alam ko naman, naintindihan natin ito. Pasensya na kayo kung ay bumabalik sa mga tinatawag na elementary teaching. Dahil meron tayong elementary dito, dapat mapakinggan nila. Amen? So, parang nagre-review na lang tayo. Kaya yun, pagka tayo may kasalanan, kahit maliit yan, i-confess natin. Right there and then, nagkasala tayo. Di ba, nakita natin yun. Ang pangit naman. Kasalanan na yun. Lord, sorry. Agad mag-confess tayo. Di ba? Aminin natin yan, di ba? Kasi nangyayari din sa akin eh. Di ba? Yung nabigla mo, nakita mo gano'n, hinusgahan mo agad. Kasalanan yun. Amen. Una-una, dapat tingnan natin yung sarili natin, bantayan natin yung sarili natin. Yes. Bantayan natin yung bibig natin, yung kilos natin. Amen. Kailangan mag-dwell nga tayo sa Panginoon. Kaya nga, nasa sa atin ang banal na Espiritu. Ang katiyakan, kung meron kang peace, meron kang joy. Kaya nga sabi ng kanta, may kanta, in your presence, there is peace. In your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness is seen in me. Amen. Yes. Hallelujah. Meron kang kayapaan, meron kang kagalakan. Di ba katibayan, nasa yung presensya ng Panginoon. Eh sabi mo, nasa yung presensya ng Panginoon. Wala ka lang unang mamenta nga eh. Hindi ka na balisa ka na eh. Eh hindi mo alam, bibigyan mo pala ng kapitbahay. Amen. Hallelujah. Huwag kang maintindi nun. Ano kaya ulang bukas? Huwag kang isipin. Dahil si brother pupunta, may dalang puso. Oo, may dalang puso ng saging yan. Problema mo lang yung pansahog. So may paraan ginagawa ang Panginoon. Amen? Kumisa kasi hindi natin nakikita daan ng Panginoon yun eh. Paraan ng Panginoon yun. Amen? Kasi kuminsan may kamahamahang ginagawa ng Panginoon. Hindi mo iisipin na paraan ng Panginoon yun. Amen? So tingnan nga natin ang Colossians 1:21. Ang sabi, dati kayong malayo sa Diyos. Dati. Amen? Sabi nga, dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya. Bakit? Dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Yung mag-isip ka lang ng masama. Amen? Ay nawawalay na tayo. Sabi dati kayo malayo sa Diyos. Yung pala pag mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, nalalayo na tayo sa Diyos. Bakit? Dahil ang batas ng Panginoon ay pag-ibig. Yun lang batas ng pag-ibig eh. Kasi pagka mahal mo kapwa mo, hindi mo pag-iisipan ng masama yan eh. Amen. Ipapanalangin mo. Amen.
Kaya yung batas ng pag-ibig, iisa lang talaga yan. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, sa Kanya, at pag-ibig natin sa ating kapwa. Kaya ang batas ni Kristo, ibig sabihin, pagka hindi mo kaya ibigin ng kapwa mo, hindi ka po pwede makapasok sa presensya ng Panginoon at hindi ka magtatagumpay. Huwag mo akin na may breakthrough ka dahil mo kaya umibig. Amen. Kaya sabi, dati malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. So, ibig sabihin, isipin. Wala kang ginawa masama, isipin mo lang. Amen. Nagkasala ka na. Napalayo ka na sa Panginoon. So, never lang kapatid, kung gusto natin magkaroon tayo ng access, makalapit tayo sa Panginoon, ay huwag tayo mag-isip lang kung ano sa ating kapwa. Ibigin natin. At doon tayo may mga kaaway. Sino pa may kaaway ngayon? Kung kayo may kaaway, mamaya, pag-uwi nyo, puntahan nyo na kapag kasundo na kayo. Amen? Kinakailangan wala tayong kasamaan ng loob. Wala tayong kaaway. Kaya love thy neighbor. Amen. Ibigin natin ang lahat ng tao. Amen. Ephesians 2, 1 and 2. Ito sabi, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsusuway at mga kasalanan. Patay. Ano ba ibig sabihin ng patay? Ano ibig sabihin ng patay? Patay is separation, hiwalay. Kaya nga pag namatay ang tao sa laman, hihiwalay yung kanyang buhay, yung kanyang espiritu dun sa laman. Separation. Kaya nga sabi ito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa himpapawid, mga espiritong naghihari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. So pag hindi tayo nagpasakop sa Diyos, may mga espiritu sasakop sa iyo. Amen? Tandaan po natin, naghahari dito ang kasamaan sa mundo ito. Pinaghaharian ng mga masasamang espiritu. Kaya nga sinasabi, huwag natin pakisamahan yung mga taong patuloy na gumagawa ng masama. Kasi yan tinatawag ng transferring spirit. Maaari lumipat sa'yo yan. Yes. Kailangan daigin natin. Paano mo matadaig yan? Paano malalaman yung mga masasamang espiritu na yan? Walang iba kundi ang Panginoon. Pasakop tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga siya ang magiging muog natin. Amen. Pagka tayo nakapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? So, ayun sinabi natin, binasa natin kanina sa Psalm 91. Amen? So yung marami pa ito, pero tatlo lang itong kinuha ko. Dahil masyado tayo matatagalan. At baka hindi na rin ako makatagal nakatayo. Yung mga 45 minutes sa oras, nakakatayo ako, pero huwag doon. Nakakawit na ako. Amen. Ngayon, tayo mga kapatid ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristus dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Nakakita tayo ng access kung paano tayo makakalapit sa Panginoon. At hindi tayo ang may gawa. Ang Diyos din naman ang gumawa para sa atin, para tayo magkaroon ng access. Makalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Makapasok tayo sa kanyang presensya. Amen. Isa-isahin natin to. Doon po sa 1 Timothy 2, 5 and 6. Ang sabi dito, sapagkat iisa ang Diyos. Ilan ang Diyos? Iisa. Sa atin kasi ang paniwala talaga natin, iisa ang Diyos, iisa ang pagka-Diyos. Father, Son, and the Holy Ghost, they are one, nagkakaisa sila. Kanya nga mga kapangyarihan. Kanya nga, mahalaga yung unity, lalo dito sa atin. Bagawa tayo marami, yan ang tayo ninyo. There is unity. There is power in unity. Kaya nga makapangyarihan ng Diyos, Father, Son, and the Holy Ghost, they are one. Iisa ang kanilang pagka-Diyos.
At tayo rin yun, kahit na tayo marami, kung tayo nagkakaisa, there is power na dadaloy sa atin. Kaya nga tayo magkakaroon ng breakthrough. Pero pagka hindi tayo nagkakaisa, when there is disunity, ano sabi ng Bible? Any kingdom, household, divided against itself, cannot stand. Kaya mahalaga yung pagkakaisa eh. Amen? Kaya dapat, tayo, lalo na kayo mga bago mga kabataan, makiisa kayo. Dito, makikita niyo ang pagbabago sa buhay niyo. At pagka kayo nabuhay, nagbago sa buhay niyo, pati mga magulang niyo madadala niyo. Hallelujah. Tayo ang gagamitin. Katulad sa amin, sino ba ginamit sa amin? Si Nelson. Si Nelson, batang munti pa lang, maliit pa lang yan. Elementary pa lang yan. Sinasama na nung kumpare ko. Sino yung kumpare ko? Yung dating pastor ng Unity. Nakasama ko nung araw sa sanlibutan. Meron na born again. Lumipat sa amin, sa Parañaque. Nag-Bible study. Kaya binabato ko sila, sinisigawan ko, nagpa-Bible study. At naisama nila si Nelson. Amen? At dahil doon, nakita ko na hindi ko ako ng Panginoon. Doon din ako nagbago. Amen? Kami gagamitin ng Panginoon eh. Basta manatili lang tayo, pipino sa Panginoon. Kahit na ikaw lang ang na-save. Sino ba nasa panahon ni Noah? Hindi ba siya lang? Siya lang ang righteous eh. Siya lang ang matuloy sa harap ng Diyos eh. Pero hindi niya tinigilan. Hindi ba? Naisama niya. Amen? Nababanggit ko ito siguro, ito ang susunod na pag-aaral natin, the Ark of Salvation. Ang arko ng kaligtasan. Amen? So, makikita natin dito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapagpamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo, Yesu Kristo. Ang tao. Mga kapatid, si Kristo, hindi tao, nagkatawang tao. Kaya nahukay nilang libro, talagang inis-inisyan nila ngayon na pinapatunayan nila si Kristo na may tao lang. Hindi tao, nagkatawang tao. Iba yung nagkatawang tao kaysa sa tao. Ibig sabihin, pagka nagkatawang tao, meron siyang pinanggalingan. Amen. Na iba. Amen. Ihinandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon handog. At yan ay sinusunod pa rin ng marami. Kaya nga isa, ulitin ko yun, bago tayo makapasok sa presensya ng Panginoon, katulad dito, bago tayo makapasok dito, kaya nga pinangunahan natin tayo ay nagpapalinis muna sa Panginoon. Amen? Meron naman pagsamba na ilang group, may isang grupo naman, o hindi lang isang grupo yan. Kaya sila pumapasok sa kanilang kumbento para sila maging malinis. Anong ginagawa nila? Yung mga sapatos, sinalas, iniiwan doon sa labas. Literal ang pagkain nila para sila yung maging malinis pagpasok. Amen? Sabi ko, subukan kaya natin mag-iwan tayo sa sapatos at sinelas. Wala na. Hindi ba mayroong ganyan? Alam niyo kung sino yun, di ba? Islam. Iniiwan doon sa labas. Kasi yun ang, sa tingin nila, yun ang sinasabi sa Bible na malinis. Yung dumi hindi mo ipapasok. Ang sinasabi, yung dumi natin sa katawan natin, sa pagkatao natin, kailangan linisin muna natin. Kaya nga tayo nag-praise and worship dahil yung paglinis natin, tinataboy natin yung mga maruruming ating taglay. Kaya mga musician, dapat alam niyo yun. Kayo mismo mauna. Amen. Alam natin yung mensahe. Amen. Amen. Ano pa?
Wala na. Sumunod si Jesus. Akong daan ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo lang ang daan upang tayo magkaroon, maka-breakthrough tayo, makapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi ko sino, si Kristo lamang. Siya yung Diyos na nagkatawang tao at ginamit sa Maria. Hindi si Maria ang dapat tagapamagitan. Amen? Kung sino-sino. At yan ay pinapatuhanan din ng mga nasa mga Katoliko. Kasi yung turo ng mga Kastila. Amen? So ilang taon tayong inalipin ng Kastila at yun ang nakagawian. Amen? Salamat na lang at nagising tayo, natuto tayo, tinawag tayo ng Panginoon. At nakarinig tayo ng mensahe mula sa Kanya. Salamat sa mga taong ginamit sa atin na tayo ay nagising sa katotohanan. Amen. Saan tayo? Yan. Kaya nga, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama o walang makakapasok sa Kanyang presensya. Walang mamamagitan sa atin. Kaya sabi, kundi sa pamamagitan ko. Si Kristo lamang. He is the only way to the Father, to the secret place, to the presence of God. No other way, but only Jesus Christ is the way. Amen? Sumunod. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan. Hindi po kanino mga santo, santa. Wala po. Kung makakaligtas tayo sa mga santo, santa na yan, mga tao rin yan eh. Yan ang mga tao. Hindi nagkagawa tao, mga tao. At nung sila namatay, hindi na muli silang mabuhay. Hindi katulad ni Kristo. Namatay siya sa laman, pero muli siyang nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu. At yan nga ako may kilo sa atin ngayon. Bagamat hindi natin nakikita, pero malapit na siya bumalik. Dahil yung mga sinyalis na niya na, madarama natin yan. Amen? Sino nakadarama? Napresensya ng Panginoon. Hallelujah. Ang katunayan, pero pag meron kang kapayapaan, Amen. amen? Eh pagka tayo konting problema, simple problema mo, hindi ka mapakali. Amen? Meron ka lang bayarin, lahat ng kapitbahay, napuntahan mo na. Hindi ka tumulog sa Diyos. Hindi mo sa mga utang. Ang masama yung hindi ka magbayad. Amen? Yun ang masama ron. Kaya natuluyan na, sara yung tindahan namin eh. Hanggang ngayon. Ando pa rin yung lista. At sabi ng mga tigilan mo yan ay. Hindi ka naman kumikita din. Nakakadagdag lang sa problema. Amen? So yan mga kapatid. Kaya nga sabi niya, no? Kanya lamang sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa ibang pangalan, sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaya sinasabay ng ibang religion ngayon, sila lamang ang totoo. Amen. Pero darating ang panahon, magigising yan. Hindi ba yung mga parami ng Muslim? Di ba? Tumanggap? Yes. Nung nakarinig ng salita ng Diyos. Marami na nag-develop sa Diyos. Kaya nga, ilang inubuto sa atin, huwag tayong tumigil. Amen. Umpisa natin sa panalangin. Kailangan may listahan nga tayo. May listahan nga tayo kung sino pinapanalangin natin. At sa pinapanalangin na ngayon, darating ang panahon na uutusan ka na, nakausapin mo na. O kaya sila mismo ang lumapit dahil sa panalangin natin. Amen? Kaya yung intercession, ibig sabihin, papanalangin din natin yung mga taong wala pa sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kamag-anak natin, kahit nasa malayo, ipanalangin mo. Hingilos ang Panginoon sa kanila.
Amen. Kahit anong tako yan. Dapat nga may listahan tayo yun eh. O kaya alam mo kung sino yung papanalangin mo eh. Amen. Kaya hindi po pwede manalangin ka ng 1 minuto. Ano pinanalangin mo? Amen. Sakripisyo ang panalangin. Yes. Amen. Ay kung nakalakan, maawit ka sa Panginoon kahit na ikaw lang nakakarinig eh. Yes. Maawit ka sa loob mo kahit hindi mo mapabibig ko, pero umaawit ka in spirit. Mahalaga yung pag-awit sa Panginoon. Kaya yung awit hanggang maaari. At titingnan natin, may mga awit kayo sa Panginoon na hindi maganda ang mensahe. Kaya yun din ang sinasabi ko sa music. Tingnan natin anong mensahe nung minimeditate natin yung kanta. Ano ba ang mensahe? Kasi may mga lumalabas din ngayon ng mga awitin. Kala mo sa Panginoon, pero hindi. Kasi ano ba, di ba si Satanas nagpapanggap na angels of light. Kaya ang dami ngayon nakakaral na hindi totoo. Amen? Saan na tayo? Acts 4:12. Ano ba? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Amen. Alam niyo kasi, para doon sa hindi nakakaalam pa, na huwag na tayo sumunod sa aral ng iba na yung pag-aalay. Kasi nung panahon na yun, nung panahon ng Israel, panahon ni Moses, kaya nga may law of Moses. Yung law of Moses, hindi na pwede natin tuparin yan dahil tinupad na ni Kristo yan. Nag-aalay doon ng mga hayop, papatayin at iaalay sa Panginoon sa altar. Sino magagawa nun? Yung mga pare. Kaya no, may pare, tagapamagitan. Sila yung tagapag-alay, sila yung gumaganap na mag-alay. Kaya nga po noon, naniningin sila ng itapo, ng tithes. Dahil noon, hindi pwede magtrabaho ang pare. Susustentuhan siya ng mga membro, kaya nga may tithes. Hindi lang tithes, meron pang first fruit. Yung unang ani mo, yung unang sweldo mo, ibibigay mo ng buong buo, pare. Pero hindi na ngayon yan. Kay Kristo na tayo eh. We are under the law of Christ, not under the law of Moses. Kaya nga pag-ibig na nga eh. Hindi ba? Yung 10 utos na uwi sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasi kung mahal mo sa Diyos, kung mahal na mahal mo ang Diyos, hindi ka sasama sa ibang mga Diyos-Diyusan. Amen? Kaya yun ang batas ng Diyos ngayon sa panahon ni Kristo. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya mo kung hindi ka may ka pa hindi napapatawa, may kaalitan ka pa, makipagkasundo ka na dahil hindi nalulugod ang Panginoon dyan. Amen? Kaya nga marami ngayon mga churches. Sabihin niyo kung mali ako, puntahan niyo ako. Naandun pa rin. Sabi namin sa mga ngaral, sabi, ginagawang investment ang church. Lahat ng mga abuloy, lahat na kung ano-ano, mga giving, ay pinapatupad nila. Hindi masama yung kung usan loobo, pero pagka inuobliga ka na, ginagawang batas sa church, ay hindi tatalama yun. Ano ba sa pagbibigay? Usan loobo yan, hindi ka pipilitin. Hindi ka tulad ng isang sekta, di ba? Pag hindi ka nag-ikabo, pupunta ka sa bahay at sisingilin ka. Yan sila. At puro ang pangangaral nila ay prosperity. Ginagawang investment at church. Kaya ang mga tao, may meron na magbibigay, inaasahan na ibabalik sa kanila ng higit pa. Hindi po pagka binigay natin sa gawain ng Panginoon, bayaran natin ang Panginoon. Amen? Kasi ibinubulgar na po yan eh, ng mga talagang mga ngaral ng Diyos. Kaya pinapakinggan, pinapanood ko lagi yung mga yan eh. At malalaman mo kung sino talaga yung totoo. Kaya tayo may nakakansalamuhan din tayo ibang mga ngaral.
titingnan natin, pero huwag natin husgahan. Baka tayo naman yung mali. Kaya nga sabi ko, ano natin mo, pagdating mo sa bahay, pag-aralan mo. Tingnan mo kung totoo. Kaya nga yung pag-aaral mga kapatid, hindi lang yung ito nakikinig kayo. Kailangan din po tayo sa sarili natin, one-on-one tayo. Kasi ang pag-aaral, katulad ng panalangin, nakikipag-one-on-one tayo sa Panginoon, nakikipag-usap tayo. Kaya pagka tayo nag-aaral ng Bible, nagbabasa tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Tinakausap tayo sa pamamagitan ng Bible. At doon natin makikita ang katotohanan. Kaya kung minsan makikita tayo na yung akala natin mali, tama pala. Dahil ang banal na Espiritu ang tuturo sa atin. At yung inaakala natin tama ay mali pala. Amen. Katulad dahil ba sa patungkol sa banal na Espiritu, maraming katuroang mali dyan na sinasabi. Pero kung kayo mismo buklatin nyo, magbasa kayo tungkol sa Holy Spirit, makikita nyo ang tunay na katotohanan, hindi lahat. Amen? So marami pa tayong dapat malaman. Asa naman tayo? Yeah. So, punta na tayo sa pangatlo na yan, diba? So yung una natin, natin na yung access to God. Tapos yung at tayong kakaroon ng access sa pamamagitan lang ni Kristo. Ngayon, paano tayo lalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng panalangin. Ano turo ni Kristo sa panalangin? Hindi ko na naiyan dyan dahil medyo mahaba. Ang turo ni Kristo, ganito kayo manalangin. Our Father, who art in heaven. Ama namin nasa langit. Ibig sabihin, kailangan maging anak ka muna. Tumawag ka ng Ama at maging anak ka ng Diyos. Kasi pag hindi ka anak, kahit na anong dasal mo dyan, kahit na anong tao mo dyan, hindi ka pakikinggan, hindi ka naman anak eh. Kaya ang turo ni Kristo, sabihin nyo, Our Father, Ama namin. Nasaan yung Ama natin? Nasa langit, sumasalangit ka. Sambahin. Sino sasambahin? Sambahin. Ang ngalan mo, ang pangalan. Hindi larawan. Amen. So yun ang turo sa atin sa panalangin. At pagka nanalangin kayo, ano sabi, pumasok ka doon sa iyong silid at isara mo. Pumunta ka doon sa secret place. At hindi mo na pwede sabihin, hoy, mananalangin muna ako. Hindi. Sikreto nga eh. Amen? Pumasok ka doon sa secret place. Kahit nakasakay ka, huwag kang mag-sightseeing. Manalangin ka, pikit mo yung mata mo. Amen? So alam mo yung may patotoo ko dyan, hindi nagyayabang ako. Totoo yun, nangyari sa buhay ko mismo. Noong nasa Paranaque pa kami. Ugali ko kasi pag nakasakay ako, nananalangin ako. Ang punta ko sa Puti Kabila, sumakay ko Paranaque. Yun pala, yung pagdating ko sa Mayor Tonda, may sumakay mga hold-upper, dalawa. Hindi sa pagyayabang, talagang totoong nangyari sa akin to. Dahil sa panalangin ko, nakapikit ako na nanalangin sa Diyos. Tapos yung dalawang hold-upper bumaba. Ano sabi ng driver? Buti na lang bumaba. Kilala ko yung mga hold-upper yun. Pala, hindi lang ako ang nananalangin. Meron din nananalangin yung nakasakay sa unahan yung katabi ng driver. Naririnig niya nananalangin. So, dalawa pala kami nananalangin doon sa jeep. Kaya kapangyarihan ng masasamang tao na yun ay hindi nagtagumpay. Ugaliin natin yung pagkakaroon ng kasakal manalangin tayo, huwag tayo mag-sightseeing. Kasi hindi ba pag-ano kasakal, nagsa-sightseeing? Ugaliin natin yun. Ang pananalangin, nakapasok tayo sa presensya ng Panginoon. Kahit nasaan tayo, makakapasok tayo sa presensya pagka tunay na tayo nananalangin sa Diyos. Kaya sabi, sambahin ang pangalan mo, hindi yung larawan. Amen? So yun yung kapatid. Amen? Ano ang makakabasa natin yan? Sabi ni Lord, sa araw na yun, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Papatandaan ninyo, ano mang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon, kanyang in Jesus name, huwag natin kaliligtaan yun.
maging sa umpisa o kaya sa huli. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon. Amen. Isa-isahin mo na anong kailangan mo. Amen. Katulad yun, mga kabataan, ano ba dapat kayo panalangin? Ama, ilid mo ako kung sino talagang mamahalin ko. Baka kung kanino kayo mapauwi. Amen. Kung sino-sino maging karelasyon nyo. Pero pagkakaila sa pagduway ng Panginoon, bibigyan kayo ng tamang partner ng Panginoon. Amen. Hindi sa ikapapahakot nyo. Amen. So ano ba? Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang iyong kagalakan. Ayun nga, dahil sa Panginoon kasi nagagalak tayo. Amen? Panginoon, ito lang. Para sinisibay pa, Panginoon, kulang to eh. Kung ano ipagkaloob ng Panginoon, pasalamat tayo. Amen. Hallelujah. Amen. O ano pa? Mayroon pa ba? Mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Tunay kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Yesu Kristo at matuwid na ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging mga kasalanan ng lahat ng tao. Namatay si Jesus para sa atin, para sa kapatawaran. Inako niya. Kaya ito hindi naintindihan ng lahat. Nung pinako si Kristo, lahat ng kasalanan ng tao, kinuha niya, itinagan sa kanyang sarili. At doon siya inilibing at nabuhay na maguli. Yung katawan niya lupa, na taglay ang ating kasalanan, ay nailibing na. Yes. Yun ang dapat maintindihan natin. Kaya dapat hindi tayo paulit-ulit nagkakasala dahil sinagip na nga tayo. Katulad sa Old Testament, di ba? Ano ginagawa nun? Kukuha ng hayop o kambing, tupa. Yung kambing, ilaylayhan ng pare. Para yung makasalanan ng mga tao ay mapunta doon sa kambing, mailipat doon. Pagkatapos, papakawalan nila yung kambing. Nadala-dala yung kasalanan ng mga tao. Yun ang larawan nun. Nung si Kristo pinako sa krus, kinuha niya ang lahat ng kasalanan natin. Yes. Nakasamang ipinako. Yun ang dapat maintindihan natin. Ibig sabihin, hindi na muli pwede ipako si Kristo. Minsan lang ginawa yun at yun ay tapos na. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na, nagawa ko na, natubos ko na kayo. Lahat ng kasalanan nyo, inako ko na. Itinagang ko sa aking katawang lupa at inilibing ko na. At kung ako'y nag-resurrect, iba na. Yes. Nakalibing na lahat yun ang dapat natin gawin. Kaya dapat hindi na tayo patuloy na namumuhay sa kasalanan. Dahil tinubos na tayo. At yun ang dapat natin maintindihan. Kaya kapag tayo nagkasala, kung buhat pa tayo ng kasalanan, sinasadya, yun na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Ibig sabihin kanya mo ginawa, hindi mo pa lubos ang kilala ang Panginoon. Kasi pagka lubusan mo ng kilala ang Panginoon, ano man nangyayari siya, no matter what, hindi ka bibitaw. Maging mitsa ng buhay mo, maging kapalit ng buhay, hindi ka bibitaw. Kasi hindi mo na pinahihinayangan yung katawan lupa mo, yung mga kung ano ang taglay mo rito sa mundong ito dahil may iwanan mo yan. Hindi mo kayang dalhin sa langit niya, kaya sabi mag-ibon tayo ng kayamanan sa langit. Dahil doon walang mga magnanakaw doon. Amen? Kaya yung pananalangin natin araw-araw, pagmulat pa lang ng mga mata natin, pasalamat na tayo sa buong magdamag. At ingatan tayo sa buong maghapon. At pagdating ng hapon bago matulog, pasalamat tayo sa buong maghapon ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Ibinigay niya sa atin yung our daily bread. Ba't marami hindi nagpapasalamat? Kasi kulang daw. Kaya ang utos sa Panginoon, di ba ganito kayo mananalangin? God give us this day our daily bread. Yung pang-araw-araw, matugunan niya. Hindi tayo nagdireklamo. Ano ba ito? Tuyo na naman? Naing na naman? Wala bang lechon? Wow. Kahit ano yan mga kapatid, masalamat tayo sa Panginoon. Ang pasalamatan natin,
yung buhay natin, nilinis tayo, sinagip tayo ng Panginoon. Huwag tayo lalapit kung kani-kanino. Amen. Meron pa? Kaya sabi, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil meron tayong dakilang pinakapunong pare. Si Kristo ang ating high priest. High priest. Tagapamagitan natin sa Panginoon. At lahat tayo ay mga pare. Ano ibig sabihin ng pare? Tagapag-alay. Kaya nga sabi sa Hebreo, offer your body as a living sacrifice. We are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Pinili tayo, ginawa tayong royal priesthood, mga pare, na mag-aari tayo, kanya-kanya tayong alay ng ating mga sarili bilang buhay na handog, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Panginoon. Paano mangyayari katanggap-tanggap? Lagi tayo nagpo-confess. Amen? Kaya nga sabi dito, dahil mayroon tayong takilang pinakapurong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya yung walang iba kundi si Kristo na anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hindi anak ng tao. Hindi anak ni Maria. Ginamit lang si Maria sa pagkakataon tao. Pero hindi siya talaga ina ni Kristo. Yes. Kaya ang tawag niya kay Maria? Gina. Gina. Woman. Di ba? Yes. Dahil ginamit lang siya eh. Sa pagkakataon tao, hindi siya tunay. Hindi siya galing sa binhi ni Maria at ni Jose. Yes. Kaya ako, pinupuna ko, minsan yung asawa ko, nagugulat yan eh. Ano bang dating sinasabi natin? Sus Mariose. Di ba naging ano na yun eh? Pero mali. Di ba narinig ko pa rin kahit sa kapitbahay, narinig ko yun. Sus Mariose ka. Meron pa kayong announcer sa radyo, yung babae. English pa eh. Mary, Joseph, and sabi, ano? Jesus, Joseph, and Mary. In-English pa niya. Yun ay nakagawin. Noong araw ginagawa ko rin yun. Sinasabi ko rin doon sa mga karelasyon ko noong araw. Nung binata pa ako. Sinasabi ko minsan doon sa girlfriend ko, sus pa Joseph ka naman. Eh kung minsan, nabibigla ang mga Kristiyano, ganoon din, sinasabi pa rin yun, huwag na natin gamitin yun. Yes. Yes. Hallelujah. Nagulat. Ay, susuryosin. Amen? Nakukuha natin. Yes. Hindi ka ugilaan na makawala sa tunay ng Diyos. Yung sumasada sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Okay, mayroon pa? Ayan, sabi, ang ating pinakapulong panin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Yan. Alam ni Kristo yun kung saan tayo mahina. Kaya nga tayo papalakasin eh. Amen. At pagka tayo bakit tayo palalakasin? Para magkaroon tayo ng breakthrough. Yes. Amen. Kaya sabi niya, nakauna ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Tayo ay tinutukso na pagdaanan ni Kristo yan sa Matthew chapter 4. Yes. Hallelujah. Tinukso din siya pero nagtagumpay siya. Paano siya nagtagumpay? Ginamit niya ang salita ng Diyos. Sabi niya siya, talas nasusulat. Ang sabi ni Kristo, nasusulat din naman. Kaya dapat alam natin yung salita, yun ang pambattle natin eh, di ba? Eh kung wala kang armas, sunod-sunod ka. Amen? Pagka tinutokso ka na, pinasok sa isip mo, alam mo kung paano ibabattle yan. Kaya dapat, well-versed tayo sa Bible, alam natin yung mga verses. Pag-aralan nyo, chapter 4 ng Matthew, kung paano lumaban si Kristo. Yes. Hallelujah. Kung ikaw anak ng Diyos, itong mga bato, gawin mo tinapay. Ang sabi ni Kristo, Hindi lang. nasusulat din
Hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Di ba may panlaban? Dapat Yes. alam natin yun eh. Hallelujah. Amen. Kasi pag hindi natin alam yun, mananahimik tayo, hindi natin alam kung paano lalabanan eh. Kaya si Satan ay may punya, dapat may espada tayo mas mahaba Yes. Magkami lang tayo. para matalo natin. Amen? Yes. Ano pa? Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Sa trono. Amen? Ng mahabaging Diyos upang makakamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga, pangangailangan para tayo magtagumpay, maka-breakthrough tayo. Kaya ano sabi, para maka-breakthrough, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa lalapit sa trono. Yun nga tinatawag secret place Yes. ng Panginoon sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag. Pagka wala yung habag ng Panginoon, wala tayong laban eh. Matagal lang nahabag ng Panginoon, iyalay niya ang buhay niya sa atin, nahabag dahil sa kanyang awa. Amen? At pagpapala sa natutulong sa atin. Kailan? Sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. So mga kapatid, hindi natin kaya, hindi natin kakayanin ano man dumating sa buhay natin. Maliban tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Amen. Meron ba ba? Wala na. So yung tinatawag ng access to God. Mga kapatid. Ito'y aralin na tinatawag ng elementary teaching. Yung daan natin, paano pa tayo makakapunta sa presensya ng Panginoon. Yun nga, sa pamamagitan ng ating pangungupisa ng ating mga kasalanan. Dahil pagka tayo mga kasalanan, hindi tayo makakapakinig sa Panginoon. Hindi natin makikita ang mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya nga tayo, sa pangalan ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo nagkaroon ng katulungan. Kaya dapat lagi tayo nananalangin, nagdadasal. At pagdasal natin sa pangalan ni Jesus, walang ibang pangalan binigay sa silong ng langit kung hindi ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Walang anuman kung hindi kanino santo, santa, o ano na kung hindi, in Jesus' name. Yes. Amen. Hallelujah. So yun lamang kapatid, ang nais ko ibahagi. Nawa, hindi na pahawaan ang oras. Ako'y medyo nakakawit na rin. Nawa, may natutunan tayo. Amen? Amen. Hallelujah. Tumawag na tayo sa Panginoon. Uwitin natin yun. Yung mensahe ng awit, alam niyo ba?